sa bulwagang pagbalitaan ng UNTV. Si Jun Soriao, si Angela Lagunzan at si Monica Beralio. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Bilang ng napatay kaugnay sa barangay at sangguniang kabataan elections, umabot na sa 33 ayon sa Philippine National Police. Ilang insidente ng vote buying kaugnay ng barangay at sangguniang kabataan elections na itala ng Commission on Elections. Ilang senior citizen na hirapang bumoto dahil sa kakulangan ng special voting precinct ang ilang paaralan para sa kanila. Ilang botante nagsiuwian na lang at hindi nakaboto dahil hindi makita ang pangalan sa voters list. Ikalawang flag hoisting sa Philippine Rise isasagawa bukas. Ombudsman Grab Busters pinatikim na ikalawang sunod na pagkatalo ang Malacanang PSC Camao. Judiciary Magis na italang unang panalo sa UNTV Cup Off-Season Game Executive Face-Off. Una sa ating mga balita, hindi nakaboto ang ilang botante ngayong araw matapos hindi makita ang kanilang mga pangalan sa voters list. Pero kung kulang-kulang ang listahan sa ilang presinto, may iba naman na hindi updated ang voters list dahil kahit mga matagal ng patay ay nakatala pa rin. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni Grace Casin live. Magandang hapon, Grace. June, gaya nga ng laging problema tuwing nagkakaroon ng eleksyon, marami sa ating mga kababayan ang hindi makita ang kanilang pangalan sa voters list at meron pa ngang pati maging kanilang mga presinto ay hindi rin nila makita. Hindi na sila nagtyaga pang hanapin ng mga ito at nagdesisyon na lamang sila na hindi na sila boboto. Sa Payatas B sa Quezon City kanina, halos hindi nababawasan ang haba ng pila ng mga naghahanap ng kanilang pangalan at presinto. Hindi naman daw sila pumapalya sa pagboto at karamihan ay bumoto noong 2016 presidential election. Kaya nagtataka sila kung bakit wala ang kanilang pangalan sa voters list. Hindi makita ang pangalan. Wala naman ako napagtanungan. Sabi doon hanapin lang daw. Inikot ko na ng inikot. Wala naman. Wala po yung mga pangalan ng mga Nandiyan po yung present pero yung pangalan nila sa nakalista wala. Pahirap po talaga sa botante. Kasi po lalo nang ganito may trabaho pa ako mamaya. Ganito rin ang karanasan ng mga botante sa mga lalawigan. Samantala dito naman sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City, hindi updated ang voters list dahil kahit matagal ng patay ay nasa listahan pa rin. Meron isa nagkiklaim, yung asawa niya nakaboto buhay, last election, wala ngayon. Pero yung tatay niya, 8 taon nang patay, nandun yung pangalan. Ang ilang senior citizen naman hirap na hirap sa pag-akyat papunta sa kanilang mga presinto. Wala kasing itinalagang special precinct para sa mga matatanda at persons with disability. Sana'y magkaroon ng priority para hindi naman kami masyadong nahihirapan. Gusto namin sa baba na lang para dili kami mahirapan pag-akyat, akyat baba. Kasi pumunta na ako sa likod, wala rin Lantaran pa rin ang pamimigay ng sample ballot sa Commonwealth Elementary School sa kabila ng mahigpit itong ipinagbabawal ng Commission on Elections. Sa Barangay San Bartolome sa Quezon City naman, maaga natapos ang botohan. Bago pa mag 3:00 ng hapon, wala na halos nakapila para bumoto. June, dito sa Barangay City, talagang napakababa nung mga botante na nakaboto ngayong araw na ito dahil sa base nga dito sa pinakahuling tala na nakuha natin, meron ditong 378 yung mga registered voters pero wala pang 200 yung nakaboto. Meron naman dito 399 yung registered voters pero ang nakaboto lang 142. Meron ding 282 ang registered voters pero 100 lang ang nakaboto. At meron ding isa dito na 299 yung rehistradong botante sa kanyang presinto pero 161 lang yung nakaboto.
Sa ngayon, June, tapos na ang bilangan. Kung makikita nga natin dito sa ating likuran, tapos na yung bilangan ng ilang mga presinto, pero meron pa rin ilan na nagpatuloy pa rin ang pagbilang ng mga boto. Kung ikukumpara noong nakaraang barangay and sangguniang kabataan elections, mas mapayapa ang covered court na ito dahil maaga sila ngayong natapos dahil wala nang humabol pa sa mga pila dahil kakaunti nga ang bumoto. Ngayon, marami naman din sa kanila ngayon ay halos patapos na rin ang bilangan at iniintay na lamang na matapos pa yung ilang mga boto na kanilang binibilang sa ngayon. Samantala, Jun, umaasa nga rin yung mga guro na kasama natin dito sa Barangay Holy Spirit. Kausap nga natin kanina ang election supervisor, si Dr. Maria Noemi Moncada. Umaasa nga siya na hindi na matulad pa ang presintong ito o ang covered court na ito sa nangyari noong nakaraang taon. Kasi ang nangyari noon ay nalak sila dito sa lugar na to, hindi sila pinayagang lumabas hanggat hindi dumarating ang COMELEC. Pero sa pagkakataong ito naman, medyo maaga pa ay malapit na silang matapos. Ang hilinga lang niya ay ang kaligtasan ng mga guro natin na nagsisilbing Board of Election Teller ngayong barangay and sangguniang kabataan elections. June? Maraming salamat, Grace Casin. Samantala, ilang insidente ng vote buying ang naitala ng Commission on Elections kaugnay ng barangay at sangguniang kabataan elections. Samantala, ilan sa mga nanalong o mananalong kandidato ang posibleng hindi naman agad maipoproklama ayon sa COMELEC. Mula sa Command Center ng COMELEC sa Maynila, may report si Aiko Miguel live. Magandang hapon, Aiko. Yes, June, magandang gabi. Iba't ibang estratehiya ang ginamit umano ng mga kandidato ngayong barangay at sangguniang kabataan elections upang makapamili ng boto ng mga botante. Ang pinakahuling naitala ng COMELEC na insidente ay ang pagkakahuli ng isang vote buyer sa Aklan. Nahulihan ang suspect ng 10 envelope na may lamang tig 300 piso kasama ang sample ballots na naglalaman ng kompletong slate ng barangay at SK candidates. Nung binuksan yung bag, puno ng pera. So that person was taken to the task force office at pinoproseso siya. Hinihintay namin na masubmit ang pangalan nung involved for an election offense. Bukod sa Aklan, may mga natanggap ding ulat ang Philippine National Police na insidente ng vote buying sa ilang lugar sa Metro Manila at maging sa probinsya. In other parts of the country, especially sa 4A, may naaresto dyan na 8 because of vote buying activities. So one in Lucena, I think in Calamba and Palawag. Just recently, isa dito suspected vote buying activity sa may Taguig. Paanyaya ng COMELEC sa mga botante, kaagad na iparating sa kanila ang mga ganitong insidente upang mapanagot ang kandidatong nasa likod ng vote buying. Batay sa Omnibus Election Code, hindi otomatikong madidiskwalipika ang isang kandidato na inaakusahan ng pagkakasangkot sa vote buying. Pero tiniyak ng poll body na kapag napatunayan ay aalisin ito sa pwesto. File them directly sa COMELEC so we can quickly act on those complaints. Samantala, June, naantala naman ang pagsisimula ng botohan sa ilang lugar sa bansa. Pero hindi na pinalawig ng Commission on Elections ang oras ng botohan sa naturang mga lugar. Ayon naman kay COMELEC Acting Chairman Al Pareño, may 1,000 mga posibleng mananalong kandidato ang hindi maideklara ngayong araw. Ito ay dahil may mga SK candidate na lagpas na umano sa 24 na taong gulang at barangay officials na kumandidato sa isang lugar kung saan hindi naman sila residente. Ang mga nanalong kandidato naman na nasa narco list ay hindi naman agad madidiskwalipika at matatanggal sa posisyon hanggat hindi napapatunayan ang akusasyon. June, tapos na ang halalan at mayor parte sa mga polling precinct sa bansa ay nagsara na ng eksakto alas 3 ng hapon. Ongoing pa rin ngayon yung botohan sa mga polling precinct sa mahigit 42,000 na barangay sa Pilipinas. Mamayang alas 7 naman, June, ay muling mag-uulat ang Commission on Elections para sa assessment at voter turnout ng katatapos nga lang na barangay at sangguniang kabataan elections ngayong araw. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, June. Aiko, linawin ko lang, ang ongoing ngayon yung bilangan. Tama ba?
Yes, June, ang ongoing ngayon ay ang bilangan, yun ay ginawa eksakto 3:00 pagkatapos ng voting time sa mga presinto sa bansa. Alright, maraming salamat, Aiko Miguel. Umakyat na sa 33 ang bilang ng mga napatay ngayong panahon ng eleksyon batay sa tala ng Philippine National Police. Mas paigtingin naman ng PNP ang seguridad ngayong gabi upang maingatan ang mga Board of Election Tellers o BET. Mula sa Camp Crame, ito ang balita ni Mon Locson, live. Magandang gabi, Mon. Magandang gabi, June. Sa 47 mga violent incident, 33 na ang naitalang napatay ngayong eleksyon. Yan ay ayon sa datos mula sa Philippine National Police. Ayon kay PNP Chief, Police Director General Oscar Albayalde, sa 47 insidente sa mga ito ay kumpirmadong merong kaugnayan sa eleksyon o 7 dito ang may kaugnayan sa eleksyon. Bukod sa 33 namatay, nakapagtala ang PNP ng 19 na sugatan, 22 na sangkot sa gulo subalit unharmed o hindi nasaktan. Sa ngayon, mayroong aniyang 75 na identified suspects sa mga naturang insidente kung saan 6 na ang naaresto. Ayon kay Albayalde, ang mga datos na ito ay mas mababa kumpara noong 2013 na kung saan 109 ang bilang ng mga biktima sa 57 na violent incident. Utos sa atin ng ating presidente is to make this election safe and clean. So I think that is very simple and that is very understandable. Samantala, nagsagawa naman ng security inspection si PNP Chief sa ilang lugar sa Metro Manila. Una nitong pinuntahan ang Pineda Elementary School sa Pasig dahil dito daw nakapagtala ng election-related violence noong nakaraang eleksyon. Isinunod nito ang Batasan Elementary School sa Quezon City na kung saan mayroong pinakamaraming registered voter sa bansa. Pumunta rin si Albayalde sa itinuturing na pinakamalaking barangay sa bansa, ang Barangay Bagong Silang sa Caloocan. Huli namang ininspeksyon ni Albayalde ang Baclaran Elementary School sa Parañaque upang tignan kung gaano kahanda at kung sapat ba ang deployment ng pulis sa lugar. Batay naman sa nakalap na impormasyon ng UNTV sa mga police station, isang lalaking arestado sa Taguig dahil sa vote buying. Ayon kay Albayalde, mas lalo pa nilang paigtingin naman ang seguridad habang lumalalim ang gabi upang maingatan rin ang mga Board of Election Tellers. Ipatutupad naman ni Albayalde ang one-strike policy sa kanyang mga tauhan. Well, for sure, sigurado yung pagka-relieve ng mga commander, no? Kung talagang nakita natin. Unang-una, yung responde, yung response time, kung mabagal at na-underestimate yung kanilang lugar, na alam naman nila na medyo critical yung area at hindi rin na-deployan ng enough personnel yung lugar na yon. So June, lilinawin ko lang ulit, 47 yung violent incident at 33 na yung patay dito sa mula election period ng May 4 hanggang ngayon sa May 14 yung kasalukuyang araw. Bukod dyan ay nagtalaga ang PNP ng 1,100 ng mga Board of Election Tellers. Isang halimbawa na isinight ni PNP Chief Albayalde kanina, merong isang lugar sa Mindanao na kung saan umurong o umatras itong mga BET na mga teachers. Kaya wala silang magagawa dahil nakakaranas daw ng pananakot mula doon sa lugar na yon. Kaya ang ginawa nila, nag-deploy ng mga pulis na tatayong mga BET at patuloy nga nang imomonitor ng PNP itong mga lugar na ito na itinuturing na election hotspot upang syempre maingatan din itong mga teachers at mga BET na nakadeploy sa iba't ibang lugar sa bansa. Yan mo ng latest, June, balik sa iyo. Maraming salamat, Mon Locson. Nagulot ang live mula sa Camp Crame. Hindi pa rin tukoy ng Police Regional Office 7 ang motibo sa pananambang kay Daan Bantayan Mayor Vicente Loot. Binigyan na ng security details si Loot para sa kaligtasan nito at ng kanyang pamilya. Mula sa Cebu, ito ang balita ni Gladys Tuabi, live. Gladys, go ahead. Yes, maayong gabi, Angela. Bumuo na nga ng Special Investigation Task Group ang Cebu Provincial Police Office upang tutukan ang investigasyon sa nangyaring pananambang kay Daan Bantayan Mayor Vicente Loot kahapon sa Barangay Maya, Daan Bantayan, Newport, Roro. Binigyan na rin ang alkalde ng security detail upang masiguro ang kaligtasan nito at ng kanyang pamilya. Ayon sa ulat, kakadaong lang ng sinasakyan ni Loot kasama ang kanyang pamilya mula sa Malapascua Island upang dumalo sa isang event.
Isa si Luot sa mga pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte na sangkot umano sa kalakalan ng iligal na droga, pero pinabulaanan ito ng alkalde. Samantala, wala namang napapaulat na major problem sa Central Visayas ngayong barangay at SK elections. Maliban na nga lamang sa shooting incident kaninang madaling araw kung saan sugatan ang ama ng isang SK candidate sa Lapu-Lapu City, Cebu. Sa ngayon ay inaalam pa ng mga otoridad ang motibo sa insidente. Umaasa naman ang mga pulis at Commission on Elections Region 7 na ligtas at mapayapang magtapos ang halalan ngayong araw. Angela, tinatayang nasa 70 to 80% nga ng mga botante dito sa Central Visayas ang nakaboto simula kaninang umaga hanggang kaninang alas 3 ng hapon. At yan muna ang ating update mula rito sa Cebu. Angela? Maraming salamat, Gladys Tuabi. Makakaupo sa pwesto ang mga mahahalal na sangguniang kabataan officials kung hindi dadaan sa isang ligong mandatory training ng DILG. Babantayan naman ng National Youth Commission ang mga isasagawang proyekto ng mga SK officials upang masigurong makabuluhan ang mga ito. Ito ang balita ni Victor Cosar. Tinatayang halos 300,000 kabataan mula sa mahigit 40,000 barangay ang maluluklok bilang miyembro ng Sangguniang Kabataan. Ang Sangguniang Kabataan ay binubuo ng isang chairman at 7 kagawad na may edad 18 hanggang 24 na taon at manunungkulan sa loob ng 3 taon. Pero bago sila maupo sa pwesto, kailangan muna nilang dumaan sa mandatory training ng Department of the Interior and Local Government o DILG. 1 linggo tatagal ang training at gaganapin sa mga state colleges and universities. Sa panayam ng programang Get It Straight with Daniel Razon, sinabi ni DILG Assistant Secretary Jonathan Malaya na requirement sa isang SK official ang naturang training upang maupo sa pwesto. Kung hindi niya natapos, kailangan kumpletuhin niya yung modules namin para makaupo siya. Meaning to say, it will remain vacant. It will remain vacant. Until such time na nakumpleto niya na. He will be required. Kumpletohin mo yan. Kung kailan mo yan makumpleto, kung umabot na 1 taon, dahil doon ka palang pwedeng umupo. Exactly. It's his responsibility na tapusin yun. Pagkatapos ng training, bibigyan ng certificate ang mga dumalo dito. May mga tauhan ng DILG sa buong bansa na magmumonitor sa lahat ng nanalong SK official kung natapos nila ang training. Samantala, ang National Youth Commission naman, mahigpit na babantayan ang mga proyektong isasagawa ng SK officials. Hindi na pwede yung dating mga proyekto ng mga SK na paliga lang, pa-beauty contest, yung mga house plate numbers, di ba sir? Outing, lakbay aral, pero bakasyon lang naman. Isusulong ng NYC na maging aktibo ang mga kabataang opisyal sa mga programang may kinalaman sa disaster response, anti-drugs at anti-crime campaign. Bukod dito, magre-rekomenda na rin ng NYC sa DILG ng suspension sa mga SK official na mapatutunayang irresponsable at nagpapabaya sa kanilang mga tungkulin. Balak din ng komisyon na maiharap ang lahat ng elected youth leaders kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon meron tayong nire-rekomenda po sa National Youth Commission, ipapasa namin na sa resolution na lahat ng magiging SK official sa buong bansa ngayon ay mag-ceremonial oath-taking, mass oath-taking kay Pangulo po. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Philippines. Tinanghal na ikalawang weekly winner sa A Song of Praise o ASOP Music Festival ang entry ng isang singer-actress. Ito ang balita ni Leslie Lumbowen. Hinangaan kagabi sa A Song of Praise o ASOP Weekly Elimination ang awit papuri na likha ng singer-actress na si Hazel Faith de la Cruz. Hindi ito ang unang songwriting competition na nasa liha ni Hazel, pero para sa kanya ay naiiba ang konsepto ng ASOP. I know a lot of people who write praise songs who don't know where to give it, where to get it published, where to have people listen to it. And this ASOP is the best opportunity for people to be shared the good word, the good music. And I really support that movement. Ang entry ni Hazel na pananampalataya ang nagwagi sa ikalawang weekly elimination ng ASOP ngayong Mayo. Impressed ang mga hurado sa komposisyon ng young artist na inawit ng 14-year-old na si Darlene Vivares.
yung topic very powerful. It's about faith, di ba? Maganda yung melody. Wala akong masabi pang finals night. Meron din ako ritong nakita ng mga golden lyrics na medyo cute. Yung bagyo man na nagwawala ay napatahan mo, paano pa kaya ang puso ko? Wow, di ba? So I think the message here is, I think it's great, but overall, I love the song. Tinalo ng komposisyon ni Hazel ang mga entry na Lifetime ni Eugenia Martin at God Has Me in Mind ni Noni Ramos at PA Atienza. Leslie Longboan, UNTV News and Rescue, Philippines. Susunod sa Ito ang Balita. Seguridad sa burol ni dating La Union Congressman Eufranio Enriquel hinigpitan. Nahirapang bumoto ang ilang senior citizen dahil sa kakulangan ng special voting precincts sa ilang paaralan. Samantala sa tabi naman ng kalsada, idinaos ang botohan sa Barangay Valencia sa Quezon City. Ito ang balita ni Joan Nano. Wala. Kaya paano ba yan gagawin? Ano bang gagawin ko dito? Pagod na ako. Baligo na ako sa pawis. Ayaw na yata kaming pagbutuhin. Dismayado ang ilang botanteng senior citizen sa Barangay Batasan Hills, Quezon City kanina dahil saan nila'y magulong sistema ng butuhan sa President Corazon Aquino Elementary School. Ayon kay Nanay Noli Ruba, 75 anyos. Bago pa man magbukas ang eskwelahan ay pumila na siya upang makaboto. Subalit inabot na ng alas 10 ng umaga kanina, hindi pa rin niya nakita ang kanyang presinto. Nagreklamo rin si Tatay Romualdo Adivino, 87 anyos, dahil halos nalibot na niya ang 3 building ng eskwelahan pero hindi pa rin niya nakita ang kanyang pangalan. Nahilo ako, kaya nga umupo na lang ako. Pinahanap ko sa pamangkin ko. Wala na ang pangalan. Kanina pa paikot-ikot, galing lang kami sa bagong building, wala rin. Sabi, mga senior citizen, dito na sa baba. Pagpunta namin dyan, akit pa rin kami sa 4th floor. Bagaman may itinalagang special room para sa mga senior citizen at persons with disabilities sa President Corazon Aquino Elementary School, may ilan pa rin sa matatanda ang nakalista ang pangalan sa mga presinto sa 2nd, 3rd at 4th floor ng paaralan. Dahil sa pagkadismaya, hindi na bumoto ang ilang matatanda at umuwi na lamang. Samantala, kung may mga nahirapan, may ilan rin namang mga senior citizen ang mabilis na nakaboto. Okay lang kasi na-exercise ako, akyat manaog, nakuha ko rin. Hindi. Kasi nandoon kagad ang pangalan ko. Hindi naman mahirap. Nahanap mo anak ng apo ko agad. Ang tangi lamang nilang ininda ay ang mano-manong sistema ng butuhan dahil mahirap na para sa kanilang matatanda ang magsulat at magbasa. Aminado naman ang principal ng eskwelahan sa naging problema, subalit sinisikap naman anilang may ayos ang sistema. Samantala, sa tabi naman ng kalsada, idinaos ng Barangay Valencia sa Quezon City ang botohan ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay Dr. Elenita Santos Cordoves, ang OIC principal ng Camp Crame National High School, wala umanong public school o government facility na maaari nilang magamit upang pagdausan ng botohan. Kung dati ay isinasagawa nila ang botohan sa loob ng kanilang 3 palapag na barangay hall, ngayon aniya ay hindi nakakasya ang malaking bilang ng mga botante sa kanilang lugar. Dati po, less than 1,000 lang po yung mga botante nila. Pero ngayon po, nasa 3,705. Kung papapasukin po natin yung 3,705 na yun sa loob, wala talagang mapagpupwestuhan. Sa kabila ng mga anunsyo sa oras ng botohan, may ilang botante pa rin ang hindi umabot sa cut-off. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Inireklamo ng isang kumakandidatong barangay chairman sa Pasay City ang 5 umanong illegal voter. Isa sa kanila ang umaming hindi talaga siya residente sa lugar. Nasa linya ng telepono si Roderick Mendoza para sa detalye ng ulat na yan. Magandang gabi, Roderick. Magandang gabi, June. 5 umano'y illegal voters ang inireklamo ng tumatakbong kapitan sa Barangay 194 sa Pasay City. Ayon nga kay Engineer Felicismo Ernesto, hindi residente sa kanilang barangay ang 5 botante na kinilalang sina
Christian Reyes, Alvin Berangel, Marvin Encabo, Mark Angelo Sevilla at Ani Pagangpang. Hinala ni Ernesto na dating kapitan ng barangay, baka na ito ng kanyang kalaban. Kasi nakita ko talaga ito, para bang napakaraming nakarehistro na hindi taga roon sa amin. Siyempre, sa pagiging barangay chairman ko ng 3 termino, kilala ko halos ang lahat ng tao doon. Aminado ang isa sa mga inareklamo na hindi siya residente ng Barangay 194 sa Pasay City. Sa Sukat, Parañaque, umano siya kasalukuyang naninirahan pero dati siyang nakapagrehistro sa barangay. Peke din niya ang mga ID na ibinigay lamang sa kanila kaninang umaga. Kapitbahay po sa kamag-anak din po ng asawa ko, sabi magparehistro daw kami. Dito daw sa Pildera meron. Adi sumama nun po ako kasi kung mainam ngayon kasi malapit, lilipat na lang ako. Pero ayon kay Barangay Chairman Lydia Abrera, gawa-gawa lang ang reklamo dahil nais ni Ernesto na makabalik sa pwesto. 15 years nakaupo yan. Walang project yan. All ghost project. Ayon sa election officer na si Attorney Ramil Comendador, pumasa sa requirements ang mga inirereklamong botante kaya sila nakapagrehistro noong 2016. Ang rule dyan, since nakarehistro po sila at nandyan po sila sa aming listahan at hindi pa nandi-deactivate for whatever reasons po, pabobotohin sila unless ma-challenge sila doon sa loob ng polling place. 4 sa nireklamong botante ang tagumpay namang nakaboto sa kani-kanilang presinto. Pero desidido pa rin umano ang kampo ni Ernesto na magsampa ng formal na reklamo. Yun. Maraming salamat, Roderick Mendoza, nag-uulat mula sa Pasay City. Mahigpit ang ipinatutupad na seguridad sa burol ni dating La Union Congressman Eufranio Erigel. Ilang mga botante naman sa lugar ang hindi bumoto ngayong araw dahil sa takot. Kasunod na nangyaring pamamaril sa dating mambabatas. Mula sa La Union, ito ang balita ni Toto Fabros live. Toto, go ahead. Magandang gabi, Angela. Nakaburol na nga ang mga labi ng dating La Union Congressman Eufranio Erigel sa tahanan nito sa Barangay Santa Barbara, Agoo, La Union. Si Erigel ay pinagbabaril habang nagtatalumpati sa meeting de avance ng mga kandidato noong Sabado. Mahigpit ang ipinatutupad na seguridad sa paligid ng bahay ng pamilya Erigel at bantay sarado ito ng mga pulis at sundalo. Ayon sa Chief of Staff ng kongresista na si Atty. Cherry Ontalan, mahigpit na pinagbabawal ang pagpapasok ng bag at pagkuha ng larawan sa mga compound bilang security measures ng pamilya. Sa presko na isinagawa ng pamilya naging emosyonal ang mga ito. Hiling nila ang hustisya at mahuli ang nasa likod ng pamamaslang sa kanilang padre de pamilya. Sa press statement naman ng naiwang pamilya, ipinahayag nila na naghain na sila ng criminal complaint laban sa mga taong sinasabing may kinalaman sa pagpatay sa dating kongresista. Sa ngayon ay hindi pa pinapayagan ng publiko na makita ang labi ng yumaong kongresista at tanging mga kamag-anak at malalapit na kaibigan lamang ang pinihihintulotang makapasok sa loob. Ngunit nagpaabiso na ang pamilya na ngayong gabi ay posibleng buksan na sa publiko ang burol. Angela, kanina ngang bagamat eksaktong alas 7 ng umaga nagbukas ang 2 presinto dito sa Capas Integrated School, kakaunti lamang ang bumoto. May ilan residente kasi na ayaw nang lumabas sa bahay upang bumoto dahil sa takot sa nangyaring pamamaril sa kanilang barangay. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat, Toto Fabros. For the news abroad, the death toll from the suicide explosions at 3 churches in Surabaya, Indonesia has risen to 13 with more than 40 others wounded. The perpetrators, who are believed to be members of the same family, launched the suicide attacks during congregation Sunday morning at the 3 churches. According to the National Police Chief, the attacks took place in rapid succession, with the father exploding a car bomb at the city's Pentecostal church, the 2 teen sons riding a motorcycle into the Santa Maria Church and setting off their explosives, and the mother, together with her 2 young daughters, blowing themselves up at the Christian Church of Diponegoro. Indonesian President Joko Widodo strongly condemned the barbaric terrorist bombings after visiting the churches and a police hospital where the wounded are receiving treatment. He also ordered the police to root out the perpetrators and networks. Israel was making final preparations for the opening ceremony of the new U.S. Embassy in Jerusalem.
A reception for the U.S. delegation was held on Sunday afternoon at the Foreign Ministry in Jerusalem. U.S. President Donald Trump's daughter Ivanka, his senior advisor and son-in-law Jared Kushner, and Secretary of Treasury Steven Mnuchin led the delegation. Around 2,000 police officers were deployed throughout Jerusalem's district for fear of Palestinian protests and riots. Meanwhile, Palestinians were also making plans to stage major protests on Monday on both the Gaza Strip and the West Bank, as well as the Old City of Jerusalem and locations near the new U.S. Embassy to voice their anger over the relocation. South Korea's presidential Blue House on Sunday hailed the Democratic People's Republic of Korea's pledge to dismantle its nuclear test site. Kim Yoo-kyum, spokesman for Republic of Korea, President Moon Jae-in said in a statement that the ROK welcomed the DPRK's announcement on Saturday that it would hold a ceremony for the dismantlement of its nuclear test site for some time between May 23 and 25. The spokesman said the announcement shows Pyongyang's willingness through action beyond words to keep its promise made at the Inter-Korean Summit last month. Relations between Pyongyang and Seoul have improved following the April 27 summit when top DPRK leader Kim Jong-un and President Moon Jae-in met in the border village of Panmunjom. During the meeting, Kim promised to dismantle the Yongyeri underground nuclear test site in the northeastern part of the country and pledged to show the dismantling process transparently to the world. And those are the stories making news from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Apat na araw o mahigit 8 taon na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ng katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. Mga nakakaaliw na election posts ng netizens patok sa social media. Nagreklamo ang ilang kandidato sa Zamboanga City dahil sa pandaraya umunong ginawa ng kanilang mga kalaban. Bukas nakatakdang maghain ng formal na reklamo ang mga kalaban ng kasalukuyang chairman ng Barangay Tetuan. Mula sa Zamboanga City, ito ang balita ni Dante Amento live. Buenas noches, Dante. Buenas noches, June. Inaakusahan nga ng pandaraya ng ilang kandidato sa Zamboanga City ang kapwa nila kandidatong tumakbo bilang barangay kapitan sa kanilang lugar. Kitang-kita sa isang video na ito na eksklusibong kuha ng UNTV News team ang pagpasok ng mga food pack at tubig sa isang private building sa Zamboanga City. Pagkatapos nito ay mayroong isang babae na nag-aabot ng mga maliit na papel sa mga taong dumaan sa lugar at hinudyatan na pumasok sa loob. Paglabas galing sa loob ng private building ng ilang individual ay may dala na silang food pack at nandoon ang ilang taong nag-aabot ng pagkain at tubig at mga pagkain nakalagay sa plastic. Ang mga food pack ay galing sa tumakbong incumbent barangay captain na si John Dalipe at mga kagawad nito. And wala tayong vote buying kasi vote buying, hindi naman sigurado kung sa'yo boboto, sayang lang yung pera mo sa vote buying. Mali yung pag-release, nakulangan nga kami sa pagkain dahil meron, hindi ko alam sino pumunta doon kumuha. So nakulangan ng pagkain yung watcher namin. Kaugnay nito, June, inireklamo ng ilang kandidato sa Barangay Tetuan, Zamboanga City ang ginawang ito ng kampo ni Dalipe. Kabilang sa nagrereklamo ay ang dalawang tumatakbong barangay captain na sina Richard Mariano na una nang nag-file ng reklamo kanina at si Joselito Montenegro na inaasahang bukas naman formal magsampa ng reklamo sa COMELEC.
Ayon sa COMELEC, ipinadala na nila ito sa central office at maaari anyang madiskwalipika si Dalipe kapag napatunayang lumabag ito sa election code. May nag-file ng complaint kanina, inaksyonan natin agad, finorward natin sa Manila para further proper action. Ayon sa mga nagrereklamo, bagamat hindi pera ang kanilang ipinamigay, isa pa rin nila itong paraan ng vote buying, lalo na ginawa mismo sa araw ng botohan. Because my kagawad directly is involved in considering he saw the evidence personally. So hopefully this will come to the attention of the concerned parties. They should win fair and square. Kami, we are doing it right. Kanina June ay formal na sanang magsampa ng reklamo itong si Joselito Montenegro, ang isa pang barangay captain na nagrereklamo. Ngunit hindi na sila nakaabot sa pag-file ng reklamo dahil kaya hiningan sila ng COMELEC ng affidavit doon sa kanilang reklamo. Samantala, sa ating pakikipag-usap kanina kay Barangay Captain Dalipe, sinabi naman niya na nasa kanyang, kausapin niya yung kanyang legal counsel kaugnay dito sa reklamong isinampa laban sa kanya. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Zamboanga. Balik sa June. Muchas gracias, Dante Amento. Ilang mga kilalang personalidad ang maaga ring bumoto ngayong araw. Pero si Pangulong Rodrigo Duterte hindi dumating sa paaralan kung saan sana siya boboto. Ito ang balita ni Janice Inhente. Eksaktong alas 10 ng umaga nang bumoto si presidential daughter at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa Daniel R. Aguinaldo National High School. Mahigit kumulang 5 minuto lang ang itinagal ng pagboto ng alkalde sa Cluster Precinct 889. Aniya, maayos at matiwasay naman ang eleksyon sa Davao City. Very efficient din aniya ang mga teachers na na-assign as Board of Election Inspectors. Samantala, bandang alas 12 ng tanghali nang dumating naman sa Buhangin Central Elementary School si Special Assistant to the President Christopher Bongo. Medyo natagalan itong makapasok sa kanyang presinto dahil sinalubong ito ng mga supporters. Bigo naman ang mga supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte na naghintay sa kanya dahil hindi ito dumating upang bumoto. Inabot na ng pagpapatunog ng bell o hudyat na sarado na ang botohan, ngunit hindi na silayan ang Pangulo. Wala namang ibinigay na dahilan si Sap Bongo nang tanungin kung bakit hindi bumoto ang Pangulo. Bunso nito ay agad namang inalis ang upuan na sana'y gagamitin ng Pangulo sa pagboto. Sa inilabas na tentative schedule ng Pangulo, nakalagay na may appointment ito mamayang alas 7 ng gabi sa Malacanang. Maaga namang bumoto si Vice President Leni Robredo sa Tabuco Elementary School sa Naga. Alas 10 ng umaga nang dumating ito kasama ang anak na si Trisha. Sa eskwelahang ito, regular na bumoboto ang pangalawang Pangulo at ang kanyang mga anak. Pasado alas 11 ng umaga naman nang dumating sa Central Azucarera de Tarlac Elementary School si dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III upang bumoto. Kasama niya ang mga kapatid na sina Balse at Pinky at pamilya nito. Tulad ng mga ordinaryong mamamayan, pumila din ang dating Pangulo. Sa Bulacan, pasado alas 7 ng umaga nang bumoto si Senator Joel Villanueva sa Barangay Bonlo Elementary School sa Bukawi, Bulacan. Agad itong nagtungo sa precinct number 85. Pasado alas 12 naman ng tanghali nang magtungo sa Kalumpang Elementary School sa Kalumpit, Bulacan si Mr. Public Service Kuya Daniel Razon upang bumoto. Naging mainit ang pagtanggap ng mga kabarangay kay Kuya Daniel dahil kilala si Kuya Daniel sa lugar pagdating sa pagtulong sa kapwa. Ayon kay Kuya Daniel, isa sa mahalagang dapat katangian ng isang barangay officials ay may takot sa Diyos. Ang primary na pinaka magandang katangian ng kahit na sino pa man, no? Hindi lang ng isang kandidato, kundi ng lahat ng tao. Primarily naniniwala sa Diyos at may pagkatakot sa Diyos. Pero marami kasing marami kasing nakapaloob doon eh. Hindi naman basta sinabi mo lang na gano'n, yun na yun. Dagdag pa ni Kuya Daniel, kailangan din na may puso at may malasakit ang isang mabuting nanunungkulan. Nakahanda rin naman si Kuya Daniel na mag-abot ng kanyang magagawa para sa kapakanan ng kanyang kabarangay. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Philippines.
Samantala, maaaring mabawi ang 5% tax sa honoraria ng mga gurong nagsilbing Board of Election Tellers ngayong eleksyon na kumikita ng 250,000 pesos pababa kada taon. Ito ang balita ni Mai Bermudez. Magandang balita para sa mga guro dahil ang 5% buwis sa honoraria ay maaari nang i-reimburse ayon sa DepEd Election Task Force. 2,000 hanggang 6,000 piso bukod pa sa karagdagang 1,000 pisong transportation allowance ang karaniwang natatanggap ng mga teacher na nagsisilbing Board of Election Tellers para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Pwede pong ma-reimburse ng ating mga teachers sa nag-serve sa Electoral Board yung mga tax na nabawas sa kanilang mga honoraria. Matatandaang dahil sa implementasyon ng train law, napatawan pa rin ng buwis ang honoraria ng mga guro o Teacher 1 and 2 na kumikita ng 250,000 pesos pababa kada taon. Ang Teacher 1 na si Ma'am Mercedes na nagbabantay sa Nagpayong Elementary School, masayang-masaya dahil sa balita. Ay, hindi very good. Yay! Siyempre masaya. Pwede pa namin pambili ng ulam yun eh. Ayon sa DepEd, kinakailangan lamang puna ng isang form o sworn affidavit at sa loob ng 15 araw ay maaari nang makuha ang reimbursement. Ano po yung sworn declaration? Nakalagay po doon yung kanilang income yearly at kung pasok po sila doon sa income bracket na yan, automatic po reimburse yung kanilang 5% na impose. Within 15 days din po yan. Sa pamamagitan ng cash cards o ATM naman ay maaaring makuha ang transportation allowance at ang mismong honoraria ng mga guro. Starting 5:01 p.m. this afternoon and 15 days thereafter, magkakalaman na yung cash card na yun. Mai Bermudez, UNTV News and Rescue, Pasig City. Matapos ang maliit na rollback noong nakaraang linggo, tataas muli ang presyo ng produktong petrolyo simula bukas. Ayon sa mga oil company, mahigit piso ang dagdag presyo sa gasoline at diesel, habang halos piso naman na dagdag sa kerosene. Ang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo ay bunsod sa paggalaw ng presyo nito sa world market. Plano ni Pangulong Rodrigo Duterte na magpatupad ng land reform sa mga probinsya ng Maguindanao, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Inatasan naman ito si Presidential Advisor on OFWs and Muslim Concern, Secretary Abdullah Mamao, na makipag-usap sa mga miyembro ng Maute Group na gustong sumuko sa pamahalaan. Ito ang balita ni Weng Fernandez. 3 Maute surrenderer ang iprinisinta kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Marawi City noong Biyernes. Binigyan ang mga ito ng livelihood assistance. Sa kabuuan ay nasa 27 Maute ISIS members na ang sumuko sa pamalaan simula nang matapos ang kaguluhan sa Marawi. Sa kanyang talumpati, nangako ang Pangulo na ibabalik sa mga Maranao ang Marawi City. Itinalaga naman ng Pangulo si Presidential Advisor on OFW and Muslim Concern, Secretary Abdullah Mamao, na makipag-usap sa mga miyembro ng Maute Group na gustong sumuko sa pamalaan. Ito'y batay na rin sa pahayag ng isa sa mga sumukong rebelde na may mga miyembro ng Maute na gusto ng sumuko subalit may kinakaharap na kaso. Inatasan ng Pangulo sa Secretary Mamao na pag-aralan kung posibleng bigyan ng amnestiya ang mga ito. Pero binalaan ng Pangulo ang Maute Group na huwag makipag-alyansa sa New People's Army. Bukod dito, nangako din ang Pangulo na ipapamahagi ang lupa sa Mindanao sa mga mahihirap. Balak ng Pangulo na magpatupad ng land reform sa Maguindanao, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Inatasan ng Pangulo si Special Assistant to the President Secretary Bongo na tiyakin ang pagkakaroon ng comprehensive land service sa Marawi. Kabilang dito ang paghiwalay sa mga bahagi na ibibigay sa mga Maranao at sa mga lupa na para sa tribal communities. Handa ang Pangulo na magbigay ng mga tractors upang matamnan ang lupa ng rubber trees at oil palm. Balak rin ng Pangulo na ipadala sa Malaysia at Indonesia ang mga sumuko upang makapag-aral ng teknolohiya sa pagpapaunlad ng palm oil plantation. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue, Cagayan de Oro City. Ilang araw na nagbakasyon sa Pilipinas ang World Boxing Champion na si Floyd Mayweather. Ayon kay Special Assistant to the President Bongo, humanga umano si Mayweather sa hospitality ng mga Pinoy. Ito ang balita ni Leslie Lumura.
Nag-enjoy sa pagbisita sa Pilipinas si World Boxing Champ Floyd Mayweather Jr. Ito ang ikinwento ni Special Assistant to the President Christopher Bongo na bisitahin siya ni Mayweather sa Davao City noong Biyernes ng madaling araw. Bigla lang tumawag yung kaibigan niya, common friend. Sabi niya gusto kang puntahan dyan sa Davao, gusto mamasyal. So inarrange ko po na pumunta ng Samal. Ayon pa kay Sap Bongo, napabilib si Floyd Mayweather Jr. sa pagiging magiliw ng mga Pilipino at sa magagandang beaches sa Pilipinas. Nag-enjoy aniya ito sa pagsiswimming at jet ski. Yung Filipino hospitality, sabi niya, very good. Tsaka nag-enjoy siya sa mga beaches. Paborito niya yung mga beaches natin, lalo na sa Samal. At pinagmalaki namin yon sa Davao region po yon, Samal. Nauna rito ay nanggaling na rin sa El Nido, Palawan si Mayweather at mga kasamahan nito. Pabiru pang ikinwento ni Secretary Go ang boxing pose nila ni Mayweather na tila pang championship match. Nakita mo yung posing namin, sabi ko, boxing na lang tayo, kaya lang, sabi ko, huwag mong gamitin yung kamay mo. Tulog talaga ako, sigurado lang, ang bilis. Tsaka hirap basahin, hindi mo maintindihan anong gustong gawin eh. At syempre, hindi mawawala ang tatak Bongo na binansagang Selfie King. Leslie Longboan, UNTV News and Rescue, Philippines. Nakatikim ng ikalawang sunod na pagkatalo ang Malacanang PSC Camao matapos makaharap ang Ombudsman Graft Busters kahapon sa UNTV Cup Executive Face-Off. Nakuha naman ng Judiciary Magis ang kanilang unang tagumpay matapos talunin na ang koponan ng Department of Justice. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Ginulutang ng agresibong opensa ng Ombudsman Graft Busters ang Malacanang PSC Camao upang patigilin ang ikalawang sunod na pagkatalo sa score na 76-57. Nanguna sa Graft Busters si Direktor Nicky Laure na kumabada ng 19 points at 11 rebounds, kaya tinanghal na best player of the game. Ayon kay Ombudsman Head Coach Ricky Alcantara, pinaghandaan talaga nila ngayong season. Ginawa namin talagang twice a week ang nag-practice. Saka may mga pocket tournament kami sinasalihan right now. Saka nagkakaroon kami ng aqua training right now talaga. Talagang yung conditioning talaga yung pinaganda ko. Sa kabila ng pagkatalo, tumikada pa rin sa Camao team si Special Assistant to the President Secretary Bongo ng 25 points, 2 rebounds at tig-1 assist at steal. No excuses po, talo talaga kami. Medyo hindi pasyado magkakilala nga. Halo-halo to eh, composite to, merong PACC, merong Navy. Pangalawa, importante, nakapag-ensayo, masarap, makalaro yung mga iba-ibang executive, mga halos kaedad namin. Bawi na lang po kami next time. Samantala, naitala naman ng Judiciary Magis ang unang panalo ngayong off-season game. Dikdikan ng bakbakan ng dalawang koponan. 8 points all sa first quarter, habang lumabang naman ang 3 puntos ang DOJ, 30-27 sa second quarter. Ngunit bumwelta ang Judiciary sa third quarter at inagaw ang Abante, 48-46. Nagmistula namang mainit na gatong ang dalawang magkasunod na 3-point shot ni Court Administrator Jose Maitas Marquez sa halos kalahatian ng last quarter upang umalago ang puntos ng Magis hanggang sa matapos ang oras sa score na 73-56. Tinanghal na best player of the game si Joey Yabut na may 24 points, 9 rebounds at 1 assist. Pinagandaan namin yung depensa. Sinabi ko sa kanila na pag may open shot kayo, tumira lang kayo kasi marami tayong rebounder. Practice lang, medyo sinuwerte ng bandang huli, kaya pumasok. Nakuha namin rebounds. Swerte lang, swerte. Kulang talaga kami sa ensayo. So we started practicing mga 1 week before the opening eh. So nakapag-practice kami siguro twice lang. So tingin ko yun yung conditioning yung naging problema. From first to second, okay kami. Pagdating na ng third to fourth, medyo kinapos na. Hindi na pumapasok yung
tira namin. Nangako naman ang DOJ Justice Boosters na babawi sa kanilang mga susunod na laban upang mahigitan nila ang ikatlong pwesto na nakamit nila noong nakaraang off-season game. Burger Daddies, UNTV News and Rescue, Philippines. Kasabay ng barangay at sangguniang kabataan elections, bumuhos ang sari-saring posts ng netizens sa social media. Ito ang aking balita. Ngayong halalan, mistulang diary na naman ng mga pangyayari sa iba't ibang panig ng bansa ang social media. Bawat botante, hindi pa huhuli sa pagpo-post at pagtutweet ng updates sa kani-kanilang lugar. Ang ilan ay masaya sa naging proseso. Ang ilan naman ay may mga reklamo. At dahil tayo ay mga Pinoy, naisisingit pa rin ang pagiging creative at witty sa ganitong panahon. Lahat daw ng kandidato, friendly ngayong halalan. Dapat na nga bang magkaroon ng Mr. at Miss Congeniality? Hindi rin mawawala ngayong eleksyon ang post na katunayan ng pagboto, ang picture ng hintuturo. May individual, may group, may finger heart style, at may muntik nang makita. Kaya naman ang araw na ito, idineklara na ng isang netizen na araw ng mga daliri. Si Dan Gabriel naman, hanep sa indelible ink, mistulang ibinoto ang buong barangay. Sausaw pa more. At warning sa mga bumoto, bawal munang ipasok ang daliri sa ilong or else. Isa naman sa mga mamimiss ngayon ni Elloves ay ang maiingay na campaign jingle. Barangay natin ay di na magdurusa, magkapitan si Pepe, barangay ay sisigla. Aminin na LSS ka rin. Sa Pepe ng bukod wala pong uubra. At syempre dahil sa walang sawang paalala sa pagboto ngayong halalan, may nanalo na, si Wisely. Iba-iba man ang ibinoto, iba-iba man ang karanasan ngayong eleksyon. Nagkakaisa naman sa panalangin ang buong bansa na magwagi ang mga karapat-dapat sa posisyon. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Yan ang ating sports at featured news ngayong gabi. Ako po si Leslie Longbowen. Balik sa inyo June, Angela at Monica. Maraming salamat, Leslie. Hindi. Bumoto ka ba? Abangan ang araw namin eh. Hindi kami nakalis dito ni Leslie. Si Leslie gusto sana bumoto. Kaboto ako. Hindi mo ba sinabi? Dapat kasama din ako. Daliri mo ba yung nandun? Dapat kasama ko doon sa nireport. Nakaraang halala, nakaluman. Hindi ko rin napansin. Dito ako nilagyan. Pero sa mga nanalo na mga public officials, sana ay maging maganda ang inyong pamumuno. Diba? Sa mga guro. Very honest. Tayo magbigay po sa mga guro. Maraming salamat din sa inyo. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. Magandang gabi po.